Lord. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig. And I am recording the book of Joshua, chapter 13 and 14. Mga kapatid, let's begin with that. I heard mga kapatid lahat ng ating mga sinabi. And this one in Joshua chapter 13, this is the allotments east of the Jordan land. Ito mga kapatid ay ang pagkakaroon ng allocation o ng pagbabahagi ng remaining land. At alam natin mga kapatid, in chapter 13 verse 1, God said to Joshua, "You are old." Natatandaan mo, Sister Juliet, yung kanta natin noong unang panahon na tatanda at lilipas din ako. Lilipas din tayo mga kapatid Sister Maribik Kaya yung lakas mo ngayon. Diba? Minsan kaya sa Pilipinas meron tayong age bracket Pag mag-a-apply ka sa SM, 25, 18 o 20 to 30. Sa United Kingdom, pag mag-a-apply ka ng cleaner o ng domestic worker, tatanungin ng employer, ilang taon na yung papadala mo sa akin, May? Dapat hanggang 45 lang. Kasi pag pumalo ka ng 55 or 65, tatanong ng employer, naghahanap ako ng carer ha, hindi ako naghahanap ng carry. Naghahanap ako ng mag-aalaga, hindi ako naghahanap ng aalagain. Because tumatanda ang tao. Alam natin yun. At pagtanda ng tao, Sister Alice, minsan humihina talaga. Whether we like it or not. Kumbaga sa makina, Sister Alice, kumbaga sa makina, talagang kumbaga, laspag na. Tumatagal. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid ever since, na habang malakas tayo, yung tinatawag nating sikat ng tapat ng ating buhay, ng lakas ng ating buhay, dito talaga tayo magsikap. Because darating yung panahon, Sister Alice, sasabihin ng Lord, you are old. At tanggapin natin yun. Pero nandun pa rin yung pagsasabi ng Panginoon kay Joshua na kahit na matanda na siya, at ina-acknowledge ng Panginoon yun, Sister Charmy, na matanda na nga siya, pero marami pang dapat gawin. Hindi na uubos kasi ang trabaho Kaya ako sa yung mga tao na walang ginawa kundi maglinis, lagi madumi ang bahay, sa Qatar daw may ganyan na, hindi ako makakaating kasi maglalaba ako, maglilinis ako. Sister Alice, hindi naman natatapos ang trabaho. Sabi nga ni Pastora, hindi ang paglilinis, lagi kang may malilinis. Laging may malilinis. Alam mo yung mga taong malilinis? Kanina kumakain ako ng lunch ko, Sister May, walang ginawa. Pag nagluluto ako, laging, ay baby, habang nagluluto ka, lilinisin ko na. Hindi pa ako tapos magluto, naglilinis, nagugas na ng pinggan. Kaya sa plaza ng mga, pagtingin ko doon sa lababo, nawala na yung kutsara ko, nawala na yung sandok, nawala na yung kutsilyo, wala na akong magamit. Sabi ko, mamaya ka na maghugas. Hindi pa tapos. Kumakain pa ako, nililigpitan ako. Sabi ko, pwede bang patapusin mo muna ako ng pagkain at hindi pa ako tapos? Alam mo sa probinsya, pag ikaw ay kumakain pat nililigpitan ka, parang bilis-bilisan mo, parang you see, hindi natatapos, Sister Juliet, hindi natatapos ang buhay. Laging mayroong ipinagagawa ang Diyos sa atin. Amen. There still remains much to do. Laging mayroong gagawin. Kaya, habang may buhay, mga kapatid, mag-enjoy. Huwag yung wala nang ginawa, kundi maglinis ng maglinis. Amen. Maghugas ng maghugas. Enjoy naman. Sabi ko, kakakain pa lang natin, magkape muna tayo. Hindi yung pagkatapos na kumain, ligpit na kaagad, hugas na kaagad. Magkwentuhan muna tayo. Umupo ka muna. Enjoy life. Kasi ang paghuhugas, meron namang panahon. Wala naman tayong ipinagmamadali. May mga taong lagi nagmamadali sa buhay. Laging gustong-gusto makarating sa paroroonan. Nagmamadali. Bilis-bilisan natin. Parang laging hamit na makarating sa paroroonan. Pagdating naman ng bahay, nakaupo lang. Nakatakla lang, nakatangla lang. Anong gagawin natin dito? Enjoy the journey. Amen ba mga kapatid? Kaya Sister Charmy, pag umuwi ka ng Pilipinas, lahat ng Jollibee, ng McDo, ng 7-Eleven, daanan mo, kumain ka, mag-enjoy mga kapatid, dahil ang buhay ay maikli lamang. Diba? Kakahapon ng isang araw, si Joshua, kaha-handover lang ni Moises, kalilibing lang ni Moises ng Deuteronomy chapter 30 yata yun. Ito, Joshua 13 pa lang tayo, matanda na si Joshua. Diba? Ilang chapter lang matanda ka na Alam mo, parang nanonood ka ng isang pelikula, Sister Charmy. Parang ang bata-bata, and then mamaya, sa loob ng isang oras at kalahati, yung pelikula, matanda na siya. And we have to appreciate that life. Ako, believer ngayon ako doon. Hanggat may panahon, may araw, Brother Matt, mayroong panahon magsaya, kumain sa labas,
Mag-enjoy kasi tatanda at tatanda ka. Alam mo, Brother Johnny, minsan nagpapadala ako kay pastor ng pera. Mami, nagpadala ako ng $100. $100. Bakit? Pang Starbucks lang ni pastor at ni bishop. Bakit? Gusto ko sila mag-enjoy. Alam mo yung pag-unang higop ni bishop ng kape, ang sarap. Ay, si bishop, naku, mga kapatid. Yan ay very meticuloso yan. Alam niya ang lasa ng Starbucks. Kumain siya, Sister Arlene, sa Starbucks ng SLEX, South Luzon Expressway, Starbucks. Paglasa ni Bishop ng Starbucks, Sister Alice, sabi niya, alam mo, sorry po kapatid, sorry po ma'am, ito pong Starbucks nyo rito, hindi po ito ang lasa ng Starbucks. Sabi ng babae, bakit naman nyo nasabi? Yun ho talaga ang gawa dito. Alam mo, hindi to, palitan mo ito, hindi ito ang lasa ng Starbucks. Huwag mong sirain ang Starbucks. Alam ni Bishop ang lasa ng... Ako, hindi ko alam yung mga ganyan lasa eh. Kasi pag uminom ako ng kape, mga kapatid, talagang, hindi ko alam kung anong lasa ng Starbucks. Basta ako kape pare-pareho lang ang lasa sa akin nun. Pero si Bishop, mga kapatid, mataas ang panlasa niyan. Gusto kong i-enjoy niyo ang buhay. Kasi tatanda tayo. Yun lang ang isang lesson ko doon. Then, ang sabi dito mga kapatid, there's still much to do in life. Laging maraming gagawin. Hindi nauubos ang trabaho. Amen. But it's a proper perspective, proper time management. Pero sinasabi ng Panginoon, Brother Matt, sa ating katandaan, sa ating, alam mo tinatawag, Sister Marivic, na pag sunset ng buhay natin, yung pagdilim na, pag humina na, pag tumanda na tayo, humihina na talaga tayo eh. Alam mo matatanda, di ba nakikita mo, parang gusto-gusto pa nila talagang mag-travel. Pero maraming matatanda, hindi na makatravel because of many limitations, many restrictions. Hindi na makakain ng mga masasarap kasi may diabetic na. Hindi na makapag-travel, hindi na makalakad kasi pilay na, masakit na mga alak-alakan, kailangan itulak ng wheelchair. Habang malakas, tayo ay magsasaya. Bakit? Because God wants us to keep pressing on. Just like He said to Joshua. Marami pa ako ipapagawa sa iyo eh. Pero hindi inadlangan ng Panginoon yung kanyang pagtanda. Hinayaan ng Diyos that the age ay lumakad ng lumakad hanggang marami siyang natapos eh. Pero ang gusto ng Panginoon mga kapatid, tayo ay patuloy na nagpe-press on sa buhay. Hindi tumitigil. Amen ba? You keep pressing on. Tama sabi ni Brother Paul. Sabi ni Brother Paul, one thing I do, I forget what lies behind and I press forward. Patanda na siya noon. That he keeps pressing forward. Ganun dapat ang tao, Sister Juliet. You never stop. You never stop. You never stop from your winning, from your past victories. You keep pressing on. Because today, every day, is a new battle to win. Amen? And then nagkaroon mga kapatid, in chapter between 6 to 7, ng chapter 13, there was a dividing of the land as inheritance. You see mga kapatid, I have a note here. Yung division ng land, maganda rin talaga mga kapatid sa atin. Maganda rin mga kapatid sa mga tao na tayo mga kapatid ay merong ipinamamana sa ating mga anak. Hello mga kapatid, nakikinig ba kayo? Huwag kayong mamamatay na wala kayong pamana. Nasa Bible yan, Sister Juliet. Basahin natin ang Proverbs 19:14. Houses and wealth are inherited from parents. Ipinamamana, dapat meron kang pamana. May mga namamatay na mga magulang na ang pamana. Kaya sabi ko nga, Sister Marivic, iba ang iyak ng mahihirap at ng mayayaman. Kasi may mga umiiyak na ang mga mahihirap, pag umiyak yan, talagang palakat. Alam mo sa Batangas ang palakat. Hindi siguro sa mga taga-Ipugaw, mga taga-Bisaya, hindi nyo alam ang salitang palakat. Ang palakat yung talagang hiyaw na sa pag-iyak. Ay, namatay na siya. Marami siyang utang na iniwan. My God. Yung pambili ng ataol, hindi makabili. Bakit? Sa sobrang dami ng utang at sobrang kahirapan, maraming mga paghihirap ang iniwanan. Pero ang mga iyak ng mayayaman, Sister Arlene, iba. Nakasunglasses siya na ribbon. Tapos, ang luha niyan dito sa tabi. Ganyan. Amen na lang kapatid. Because, ang tinuturo ng Panginoon mga kapatid, maganda rin sa atin na tayo, lalo na nasa abroad tayo. Katawa-tawa yun yung walang ipinamana.
yung umuwi ka ng Pilipinas tapos ganun ka pa rin, tatanungin ka ng tao eh. Hindi lang Diyos. Ang tao mismo magtatanong, ano nangyari sa 15 years mo? You could have alibis, you could have reasons, but what matters in life, Sister Cecil, is not the reason why you did not succeed. Life will ask you the result. Result lang ang tatanungin dyan. Result, the end will justify the means, sabi nga ni Machiavelli. Ibig sabihin, kahit anong nangyari, but at the end of your life, Sister Juliet, life, your neighbors, your community, and your God will ask you the result of your faith, the result of your going abroad. Ano nangyari? Pagtanda ng mga anak mo, Sister Maribik, Mami, anong mamanahin natin? Maganda sa mga magulang, nagpapamana. Amen? Ang ganda nito eh. Itong inheritance, ang sarap nito. Amen? Yung pag-iyak ng mga anak mo, nag-uunahan sila. Bakit? Kasi may minamana. At gusto ko mga kapatid, matutunan ninyo na yung mga anak natin. Maganda, meron silang simula, mga kapatid. Ang maganda mga kapatid, magkaroon sila ng simula. Magkaroon sila ng simula sa buhay na sila ay nagkaroon ng mas magandang buhay because you have given them something as a head start. Alam mo nagra-running, di ba? Meron sila tawag na head start. Ibig sabihin, meron silang simula. Pag simula pa lang nila ng grade 1, Sister Alice, ang kanilang buhay nasa college na. Ibig sabihin, nakahanda na. Hindi na uso ngayon yung wala kang ipinamamana, Brother Matt eh. Bakit? Kasi iba ng buhay, iba ng takbo ng panahon. Hindi na uso yung pag nagpunta ka ng ako napapansin ko ito mga kapatid. Pag galing ako ng Batangas, tinitingnan ko yung mga bahay-bahay, Sister Maribik. Pag nagpunta ka ng Batangas, tapos nagpunta ka ng Quezon, ikumpara mo ang mga bahay sa Quezon at ikumpara mo ang bahay sa Batangas, ang layo. Yung buhay ng Quezon Province, okay, masasaktan mga kapatid, ito totoo lang sa sinasabi ko. Ito yung aking pananaw. Hindi ko sinasabing tama ito. Pero napapansin ko ito na yung buhay ng Quezon ngayon, yun yung buhay ng Batangas, yung mga taga Batangas yun yung buhay ng Batangas ng mga 1980s. Yung mga bahay nila na hollow block na patong-patong, tapos mga yero na nakaganyan, tapos basta yung ganung buhay. Pero pag napunta ka ng Batangas ngayon, ang layo na ng agwat. Nag-iba na ang ikot ng mundo eh. Kaya kung wala tayong ipapamana sa mga anak natin, kawawa yung mga bata. Maganda sa mga magulang, mga kapatid, mag-iipon kayo. Maging marunong kayo. Maging mabait, Sister Alice. Maging mapagbigay. Pero maganda sa isang tao, selfish din. You see, when I say selfish, Sister Charmy, I'm not saying it in a bad way. Selfish, that you look after yourself. You look after yourself. You look after your children. Pag tumanda ako, pag naging busayak ako sa pera, naging busayak ako kung sino na lang humingi, bigay ako ng bigay up to the point na wala na ako, wala na yung pamilya ko, you have to look after your family. Because one day, pagtanda natin mga kapatid, magkakaroon na tayo ng division ng allocation of land. Ano yung pamamana natin? Wala. Life will always question you about the result. The result is important. It doesn't matter how you begin. It doesn't matter how many times you fail. But life will question you. How did you manage? What happened? Did you finish strong? Or you have an alibi or excuse? And that is important mga kapatid. Na magkaroon tayo ng pamana sa ating mga anak. Amen? Na meron kang, ilang kayo? 7, sige. Kayong mga anak ko, Sinon, family, 3 anak ko. 3, kayong 3, meron kayong tagta-3 ektarya. Hindi yung ipapamana mo sa mga anak mo, mga utang, mga hinanakit. Mahirap din yan. Sa London, hindi minamana ang utang. Hindi ko alam sa Pilipinas, sa Philippine law. But under the UK jurisdiction, dito kasi pag namatay ang tao, meron silang tinatawag na personal representative or yung tinatawag nilang executor. Pati yung utang namamana. Sample, may utang si Maribik sa akin. Huwag na lang si Maribik. Si Juan de la Cruz na lang namatay. Pag namatay si Juan de la Cruz, yung utang ni Juan de la Cruz, hindi namatay na kasama niya.
Yung utang niya, nananatili yon dahil may asset siya eh. So yung asset niya, pwede kong balikan as the lender o yung creditor na nagpautang sa kanya, pwede kong balikan yung sinong nagmana ng asset niya. Ah, ito si anak niya. Okay, sige. Tatandaan mo yung tata mo, utang sa akin, bayaran na yan. Amen. Huwag kayo magpapamana ng utang. Itong itinuturo ng Bible mga kapatid, ito, universal ang application ng turo. Maganda nagpapamana. Amen. Pagtanda mo, Brother Matt Albutra, o so sige, ako si attorney with no case. Oh, sino pa mama natin? Dayan Albutra. O itong isang mansion, isang penthouse sa Ayala, Alabang. To be inherited by Dayan Albutra. O hindi ang anak mo, 30 anyos pa lang, malayo na natakbo. Nakukuha niya mga kapatid, yung sinasabi kong head start, malayo na siya. Kumpara sa kanyang mga contemporary na mga kaibigan, na yung mga kaibigan niya nag-a-apply pa sa Makati, nagpapa-NBI pa, yung asawa mo, milya-milya ng layo. Because you have started it. Yun ang logic, yun ang parable ng pagtatanim ng durian. Yung kinukwento ko sa inyo, yung durian seed. Yung sabi ng isang bata, ay lolo, ba't ka nagtatanim pa ng durian seed? Eh, di ba matanda ka na, 75 ka na, hindi mo na makakaya ng bunga niyan. Mamamatay ka na eh. Bago pa bumunga yan, patay ka na. Sabi ng lolo, anak, oo, apo. Itong durian seed na ito, tinatanim ko, hindi para sa akin. Tinatanim ko ito para sa inyo, para sa iyo, paglaki mo. O 25 years from now, di may bunga na to. Hindi man ito sa akin, but I'm doing it for you. Ganun din yung kayo mga kapatid. Huwag kayong mamamatay. Sabihin mo sa Panginoon, wag mo muna akong kuhanin, wala pa akong ipon. Eh, kailan ba kayo mag-iipon? Hindi naman talaga yata kayo nag-iipon. Ang iba, talagang bili ng bili, hindi nag-iipon. Meron ba kayong taas ang kamay na may mga savings? Taas. May nakikita akong isa, dalawa, o si Brother Jared, dalawang kamay, pati paa, nakataas na yata. O si Brother Matt. Savings, dapat may savings kayo. May savings account. Amen ba? Hindi yung walang ka-savings. Maraming ganyan, nag-a-abroad, walang ipon. Kaya pagka nagkatakbuhan, nagkagirahan, hindi na alam, ayaw nang umuwi sa Pilipinas dahil wala daw trabaho. Yun ang problema ng Pilipino, Brother Jay. Most of the Filipino people, they rely on their employment. We have to look onto God, but again, you have to look on your capacity to earn. Mahalaga sa isang tayo na, lalo na tayo, mga Sister Allen, yung mga 30, 40, 50, dapat pagdating mo ng 40, Sister Juliet, at that point, according to research, dapat at that point, financially stable ka na. Naka-anchor ka na. Pagdating mo ng 40, 50, hindi ka pa naka-anchor, kumbaga wala ka pang angkla, pagdating ng malalakas na bagyo, gigiway-giway ang barko mo, madadala ka ng hangin. Kasi wala kang anchor. Alam mo yung anchor, di ba yung mga bangka, ihahagis nila yung anchor. Dapat ang anchor mas mabigat kaysa sa buoyancy ng bangka. Bakit? Kasi pag hindi mabigat ang anchor, yung angkla, madadala sila pareho. Ganun mga kapatid ang value na tinuturo ng ating mga kapatid na ito ni Brother Josh. Kailangan may papamana tayo. Mabili kayo ng mga asset. Amen ba? Hindi may mga namimili ng asset, kwintas, alahas. Pag umuwi ng Pilipinas, parang si Mr. T, parang si Mr. Baracos, alam mo yung the 18, yung mga parang may sakit na hepa. Sabi niya, investment din to, pwedeng isanla. Ang tingin sa alahas, isinasanla. Ang problema kasi ng alahas, Brother Matt, ito. Mga kapatid, makinig kayo ha. Kasi ito, itinuro ko ito sa letran Brother Ben. Ang problema ng alahas, Sister Arlene, na ito. Pag ikaw ay bumili ng alahas, oo, pwede mong isanla. Pero ang problema ng alahas, Sister Arlene, pag yan ay kailangan mo na ibenta, tatagain ka sa presyo. Hindi ka kikita. Magkano mo sila sanla? 2,000. Naku, 500 lang tayo. Okay naman 500 lang. Kailangan ng pera. Siyempre, isasanla mo yun sa panahon ng kailangan, Brother Matt. Pakagatin mo na kasi walang bibili. Hindi yan investment. Yung alahas, hindi. Nawawala sa uso yan Dati nauuso ang Saudian gold. Meron namang iba, Indian gold. Kaya yung ibang mga nag-a-abroad na parang mang kadena ng mga alahas, para mga talagang mga may sakit na hepatitis. Mga 3 buwan lang yan, nasa Cebu na yan. Nasa Palawan, nasa Cebu, Cebuana Liwilier.
Amen ba? Kaya dapat marunong ang isang Kristiyano mag-ipon. Alam mo, pinakamagandang investment, real estate. Trust me mga kapatid. Yan ay danas ko na. And I'm teaching you mga kapatid because I'm doing it myself. I'm not teaching based on Google or based on other experience. I'm experiencing it myself. Mag-invest kayo kung kaya niyo mag-invest kayo dito sa UK. Alam mo problema ng Pilipinas mga kapatid. Napapag-usapan. Mga kapatid, okay lang ba kayo makinig sa akin sa real estate about this? This is not a seminar. Pero sa mga nakikinig mga kapatid, ang tinuturo mga kapatid, ang problema ng Pilipinas, yung appreciation ng value ng land. Sa Pilipinas, Brother Ben, pag bumili ka ng lupa, saan bumili ka ng lupa? Kaya hindi na ako masyadong interesado sa pagbili ng lupa basta sa Pilipinas. Ay, dito pa may binibenta. Okay lang, pwede rin. Pero in terms of return on investment, Sister Chi, mahina ang Pilipinas sa pag-appreciate ng value. Sa UK ka bumili ng land, ng bahay. Sample, bumili ka ngayon, Brother Matt. Sample, ba yan? 2020. Bumili ka 2020. Balikan mo ang real estate, ang estate agent mo ng mga after 1 year or 2 years, yung kita mo pumapalo na yan ng mga 3 to 4 million pesos sa pera natin. Wala kang ginawa. Same house, same land, especially pag magandang location lang, hindi ka doon sa mga key cities. Ang daling kumita ng pera sa real estate. Ang iba kasi nadedenggoy ng mga nagwa 1, 2, 3. Oh, dito ka na mag-invest kasi may bibili kami ng babuyan, bibili kami ng ganitong mga feeds, kaya marami na i-scam. Kulang sa karunungan, naloloko. May mga tiyahin kami ganun sa Bicol, retirement money ng mga teacher, ng mga pare, na matatanda na talagang bahagya na naipon, milyon na denggoy. Anong ipapamana nila sa kanilang mga anak? Ay di wala. Kaya nung namatay, kung sino na lang. Maganda meron kang ipapamana. Bahagya mo na yung kinita, Sister Arlene, yung perang naipon mong konting yan. Ingatan mo yan. Amen. Bago ka magdidesisyon, lagi mo itataas sa Diyos. Panginoon, tama po ba itong desisyon ko? Ito pong kausap ko nito, may artista. Kaya ako hindi ako naniniwala sa mga artista na eto katabi si Manny Pacquiao, katabi si kung sino-sino man ka na. I don't believe in them. Itong kikitain mo rito 20%. Samantala yung binibigay ng Bangko de Oro 1.5% lang. Sino ka namang Poncio Pilato, mas mataas pang kinikita niyan. Kahit pa artista yan, kahit pa sino pang presidente yan o sinong politiko yan, huwag kang maniwala dyan. Mga yan eh. Di ba may nakikita ka sa Facebook, Sister Edna, na, join, PM is the key. Papakitaan ka ng maraming pera. Ito naman mga taga-OFW, PM mo ako, naghahanap kami ng mga part-timers. Huwag kang maniwala dyan. Marami akong mga kaibigan na ganyan, daya. Pinapakita mga cheque na mga ganito, 20,000, 100,000. Hindi naman sila mayayaman. Kung ako mayaman, kung ako may ganung pera, Sister Maribik, I'm not gonna put my name on Facebook. Tapos sasabihin ko marami akong pera. Bakit? Nag-iimbita ako ng mga tao mangungutang sa akin. Kung ako mayaman, tahimik ako. Bakit yung sasabihin sa Facebook, marami akong pera? Ay di naghahanap ka ng mga mangungutang. Buti sana kung magpapautang ka, lahat ng lalapit sa'yo, Maribik. Pautang nga. Nakita ko sa Facebook, ang dami mong pera eh. Hindi ka makatanggi. Kasi may pruweba eh. Ang mayayaman, Sister Arlene, tahimik. Yun ang tinatawag na simple pero rock. Ang nakakaalam na ng asset mo, bangko. Kaya pag may isang Pilipinong sumalud na suot ay tandway o hinebra, na butas-butas, nakatsinelas, tapos sumalud ang gwardya, sundan mo yung tao na yun. Mapera yun. Nakukuha niyo mga kapatid. Maganda sa tao ang may pinamamana sa pamilya. Lalo na OFW ka, mataas ang pagkakilala ng mga tao sa atin. Pag-uusapan ka, Sister Judith, sa Ipugao. Ay, Judith, my God, maraming nabiling lupa yan. Maraming mga naipatay na ipundar. Tatanungin ka ng tao eh. Kahit anong tagumpay, a success is a failure without a gift to the successor. Tandaan niyo yan mga kapatid. Alam mo yung handling of batons, itong ginawa ni Brother Moises at ni Brother Joshua, naglipat ng baton eh. Paglipat mo ng baton, Brother Ben, sa anak mo, anak, nasa final stage na ako ng home run ko. Kumbaga signing off na ako. Sabihin, matanda ka na. Pag dito mo 75, 80,
pa-sign off ka na niyan eh. Bagamat si Brother Caleb, 85, pero ang 85 talaga mahina na yan actually eh. Pero maganda doon, anak, ito, meron akong lupa, meron akong asset nito, meron akong naka-time deposit na ganito. Yun ang pinakamasarap. Amen ba mga kapatid? Tinuturuan ko kayo kasi lilipas din tayo sa Maribig. Amen? Tama na yung mga drama ng buhay. Marami kasi may drama eh. Maraming drama ang buhay. Sasali sa ganong gulo, sasama sa ganong mga association, para mga gulo-gulo. Ito, alam mo pinakamababait at mabubuting tao sa London, Brother Johnny, nasa Maranatha. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Nasa Maranatha, mga kapatid. Ang Maranatha dito, oo, hindi naman tayo perfect, pero dito, mga kapatid, natuturuan tayo. Maganda rin sa tao yung natuturuan. Kasi pwede naman tayo magpunta ng mall, pwede tayo mag-karaoke, mga ganyan-ganyan. Pero maganda sa tao yung marunong. Yung kahit pa paano nadidiligan ba ng pakonti-konti, nakakakuha tayo ng ganitong impormasyon. Lalo na sa mga marurunong, makinig kayo dyan. May mga kausap ko kahapon, attorney, sabi ng ganito ko, friend ko. Ano ba? Tumawag ka pa sa akin para sabihin mo sa akin na sinabi ng friend mo. Yun bang friend mo? Nag-aral ba ng abogasiya o hindi? Nagpakagastos ba siya ng ganitong pera para matutunan tong ganitong batas o hindi? Makinig ka sa akin. Kasi the fact na nagbayad ka sa akin ng $200, $300 na consultation fee, sabihin, mas marunong ako sa'yo. Mas marunong ako dun sa mga kaibigan mo kasi nagbayad ka sa akin eh. Mga kapatid, mahalaga yung nakikinig sa marurunong. Dahil pag nakinig kayo sa mga hindi marurunong, naku, sama-sama yan. Tama sabi ng Panginoon, Brother Ben, a blind cannot lead a blind. For you to lead a blind, the person who is leading should be able to see. Amen, mga kapatid? Ano pa sabi dito? So, ito ang sinasabi, mga kapatid. Yung mga Levites daw, wala daw inheritance. Pero alam natin, sabi na ni Pastora yan, ni Reverend Pastora, at saka ni Sister Cynthia, na bagamat wala silang mga inaasahan, pero meron naman tayo inaasahan sa Diyos. Amen? Pero alam mo, mga kapatid, kahit tayo may inaasahan sa Diyos, at talaga namang maganda talaga yan, pero maganda pa rin na ikaw ay merong ipapamana. Bagamat pwede mong, anak, ito ang pananampalataya na gisnan ko. Kailangan mo ipagpatuloy itong aking nakagisnan na pananampalataya sa Diyos. Itong Diyos na ito ay hindi ako iniwan. Hindi ako pinabayaan. Kaya anak, iingatan mo itong pananampalataya. Itinuturo yan, Brother Ben, sa mga anak. Ituro niya sa mga anak niyo. Yang isang mabuting Kristiyano ay nagtuturo ng pananampalataya. You have to teach the practice of your faith. Itinuturo yan, mga kapatid. Hindi yan basta dumarating lang. Meron ako nakausap si Brother Jay, sabi niya, Pastor, you know what? My parents have been I have been on drugs. Sabi ko, paano ka naging drugs? Naging drug addict? Kapogi-pogi mo. Batas ang pinag-aralan mo, tapos nagda-drugs ka? You know, Pastor, when I was a little boy, my parents keep dragging me to the church. Yung pala ang drug niya. Dinadrag siya ng parents niya sa church. And until now, na matanda na ako, itong pagdadrag sa akin ng aking magulang, dinala ko sa church, yung dragging, yung hinihila sa papunta ng simbahan, hanggang ngayon, yung itinuro ng parents ko, nananalaytay sa aking mga ugat. Sabihin, talagang na-ingrain sa kanya yung turo ng kanyang magulang. Magandang ipamana natin ang ating pananampalataya sa ating mga anak. Lalo, hindi sapat na ikaw lang ang nakakilala. Kaya tama sinabi, Sister Maribik, ikaw, nasabi mo ay lagi mo silang hinahayagan. Huwag kang mag-give up sa kanila. Keep telling them about the love of Jesus. Keep telling them this faith na natagpuan mo. Kasi alam ko, mga taga Batangas talaga, minsan mga ano yan Minsan ayaw maniwala. Wala naman sila magawa. Pero mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, wala nang hihigit pa. Alam nyo, Sister Alice, sabi nga ni Pastora sa akin, anak, ikaw ay ganito, ganyan. Pero, Brother Matt, ang lagi ko narinig sa kanila na sinasabi nila sa akin, there is no higher calling. There is no higher calling than to serve the kingdom of God. At ito, pwede mo itong ipamana sa iyong mga anak. Bagamat wala ka mga maipamana, kukonti, dahil nga siyempre ang iba, nagpaaral, nagpaganyan. Pero ang pinaka-greater inheritance natin, mga kapatid, ay ang Diyos mismo. The God Himself, anak. Wala man akong maraming naipon, pero itong pananampalataya ko, Luwin, itong pananampalataya ko,
Sister Arlie, ano nga pangalan ng mga anak mo? Mga anak, ito ang ipamamana ko sa inyo. Huwag kayong mahiya na dalhin ninyo ang inyong mga anak sa iglesia, sa Panginoon. Ipakilala ninyo mga kapatid. Hindi sapat na tayo-tayo lang. Kailangan dalhin natin ang gospel ng Panginoon not only to others, but also into our family. Amen. Kasi minsan magaling tayo mag-preach sa iba eh. Pero yung bang mga anak natin, napipreachan ba natin? Na mga kapatid, papatuloy ako sa ating sa ating susunod na paksa mga kapatid in Joshua chapter 14. Ito naman mga kapatid ay ang division of the western land in chapter 14. The dividers of Canaan. Amen. Now mga kapatid, this one is very pervasive for dito sinabi dito mga kapatid sa chapter 14 there were the children of Joseph were two tribes. Dalawang tribes ang lipi, ang anak ni Joseph were two tribes. Dalawang tribo ang anak ni Joseph. Alam natin nandiyan si the Manasseh tribe and the Ephraim tribe. Kaya mapapansin nyo mga kapatid na nabasa natin na parang merong hati. May kalahati kay Manasseh at may kalahati ulit kay Manasseh. So, there were 2.5 tribes east of Jordan and then 9.5 tribes west of Jordan. Yung hati ni Manasseh, dalawang hati. At pag-aaralan natin yung mga kapatid, eventually. So there were 12 divisions of the whole land. One for Reuben, one for Gad. Half kay Manasseh, nasa east of Jordan siya. Half of his inheritance ni Manasseh nasa west of Jordan. And then we have Judah, Ephraim, Benjamin, Simeon, Zebulun, Issachar, Asher, Naphtali, Dan. These are the 12 tribes of Israel. Pero tama sabi ni Pastora eh. Hindi ibinigay lahat doon sa pinakapanganay. Hindi siya ang nauna doon sa inheritance, sa allocation. Pero mga kapatid, Sister Alice, one thing that I noticed here, na kahit na may ginawang kasamaan ang panganay, pero hindi nawala sa kanya yung blessing. Ibinigay pa rin sa kanya. You see, ganun kabuti ang Panginoon, Sister Alice. Sometimes, there are times in our life, Brother Ben, that we don't deserve things. Sometimes we don't deserve it. Pero God, out of His love, Sister Juliet, He still gives it to us, despite of what we have done. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Ganon tayo iniibig ng Panginoon. And then mga kapatid, what is fascinating in this is about the request of Brother Caleb. Then the children of Judah came to Joshua in Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, "You know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me in Kadesh Barnea. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought back word to him as it was in my heart." You see mga kapatid, this is where God wants the truth. Gusto ng Panginoon mga kapatid ang katotohanan at ang ating bravery. Ayaw ng Panginoon ng mga... Kaya, ito mga kapatid, gusto ko ituro ito sa inyo mga anak at sa inyo. Turuan nyo mga anak nyo maging... Hindi ko sinasabi maging bastos. Ayaw ko rin ng bastos. Pero turuan nyo mga anak nyo maging assertive. Assertive. Ibig sabihin, Sister Juliet, sample ikaw, o kaya Sister Marivic, ituro mo kay Sister Denise, gusto mo kumain? Gutom ka ba?
Pag gutom ka, sabihin mo talaga gutom ka. Yes. Gusto ko pong kumain. Salamat po. Gusto mo ng kape? Yes, please. Ganun mga British eh. Di ba? Do you like tea? Yes, please. 1 sugar. Hindi sila nahihiya. Ang Pilipino iba, takot. Duwag. Nasa piyestahan, kumain na kayo. Busog pa ho ako. Samantalang kumukulo na yung tiyan. Naniniwala ba kayo mga kapatid dyan, Sister Che? Yung busog po, kabubusog yung pala nahihiya lang. Mahihiyain masyado. Hindi ko sinasabi maging, alam mo yun, yung tama lang, yung sabihin mo talaga yung totoong nararamdaman mo. Yung mga Pilipino kasi minsan ganun, maghihiwalay, di ba? Ang dami pang dadaanan niya, dadaan pa ng Cavite, dadaan ng Canlubang, dadaan ng kung ano-ano, bago pa. Ang British hindi, ang British, I want to file a divorce. I don't love you anymore. Sorry. I fell out of love. Diretso! Ang mga Pilipino, hindi. Naku! Ang dami pa niya mga hugot-hugot sa Facebook, hanggang sa pag-aawayan, hanggang sa... Yeah. Ganyan eh. Assertive is the key. Yun ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, Sister Risa. What Caleb did is very... Napaka ano niya eh. Very bold siya eh. Ang sabi niya, this is what it was in my heart. Bold. Matapang. Hindi lang yung iniisip. Maganda rin sinasabi. Amen ba? Sinabi niya yun eh. Sinabi niya yun na, I brought him word again at it was as it was in mine heart. Maganda sinasabi natin. Ipaalala natin. Amen ba mga kapatid? Yun ang ginawa ni Brother Caleb. Caleb was from the tribe of Judah. You see, it's fascinating, Sister Juliet, that Caleb was from the tribe of Judah. Why do I say this, mga kapatid? Jesus Christ is also from the tribe of Judah. Jesus is called the Lion of the tribe of Judah. It's fascinating that Jesus Christ himself chose the tribe of Judah, where his bloodline will come from. Not from Manasseh, not from Ephraim, but from Judah. Because, I'm just saying this because I'm not a theologian, but maybe the heart of Caleb, yung obedience ni Caleb, God took it, that from this tribe, I will get my son, Jesus Christ, the Lamb of God. Mahalaga yun mga kapatid. You see, ang mga ginagawa natin ngayon, sabi ko nga, Sister Chi, we are making a history now. Pagtanda natin, Sister Arlene, pag-uusap-usapan ka 100 years, 200 years from now, kung talagang buhay pa ang buong daigdig, susulat sila ng mga aklat. Susulat sila ng mga literature. Pag-uusapan, 200 taon, natatandaan mo ng mga ilang siglo ang nakaraan. Meron akong ninuno. Ganito ang ginawa niya. Kaya gusto ko mga kapatid magsimula kayo na maganda eh. Because you are setting a trend. You are planting a seed of durian, Sister Riza, now. What you are doing now is not only for you, but for the future generations to come. Kaya ang ginawa ni Brother Caleb, ang sabi niya, he is from the tribe of Judah, one of the 12 spies, scouted out the land of Canaan some 45 years ago. Before when Israel first was on the threshold of the promised land. So now Joshua or Caleb is now 85. What is fascinating this, Sister Cecil, is this. Natandaan natin, mga kapatid, listen to this. Natandaan natin, Sister Risa, that there were 12 spies, and out of the 12, 10 spies made a negative report. Correct? And out of the 12, 2 lang yung may positive report. Correct? But Sister Alice, what happened to Israelite? The history. You see, when you read the Bible is not complete. When I say not complete, Sister Brother Matt, is because the journey, the lives of the Jewish or the Israelites are not finished and not all written in the book. You have to read the history.
You see, Brother Matt, that's what I'm saying is because yung two spies na yon, si Joshua at si Caleb, alam natin sila nagbigay ng positive report. Alam mo ba na yung negative na 10 na report, Sister Alice, yun ang pinaniwalaan ng buong 2 million. Yung 2 million na yun, Sister Alice, yun ang pinaniwalaan ng mga tao. At you know what, Brother Matt? Mas madaling paniwalaan yung negative kaysa positive. Tamo pag may naninira sa'yo, tamo pag ikaw ay nagkaroon ng pag may nanira sa'yo, malakas ang tama, malakas ang impact. Kaya yung mga big corporations, ayaw nila na may naninira sa kanila. Kasi ang lakas ng impact niyan eh. Yung paninira, grabe yan. Yung paninira ng reputasyon, paninira ng moralidad, ng pagkatao ng isang tao, ang laking pinsala niyan. Maraming mga tao ang nasira. Ang reputasyon. Na marami ang hindi naman totoo. What I'm saying mga kapatid, itong 10 na ito, Sister Elaine, itong mga Israelita na itong mga kapatid, nakinig sila doon sa 10 spies. And you know what the history says, Sister Marivic? Yung dapat na 4 na taon lang sila maglalakbay. According to history, this is according to history, dapat 4 na taon lang sila maglalakbay eh. But in every year of disobedience, minultiply ng Panginoon ng times 10. Yun ang result and repercussions or ramifications of disobedience. Hinintay ng Diyos, Sister Marivic, na lahat ng mga nag-disobey yung 10, hinintay ng Diyos na mamatay muna sila lahat bago sila pinapasok sa promised land. Hinintay ng Diyos. Naghintay ang Diyos. Tamo, hindi pinatay ng Diyos. Kaya pinakamatanda sa tribe, si Joshua at si Caleb. 85 na si Caleb, hindi pa patay. Kaya hindi ako naniniwala mga kapatid na ang masamang damo matagal mamatay. Hindi. Huwag ka maniniwala dyan. At huwag kang maging masamang damo. Maging mabuting damo ka, kapatid. Maging mabuting bulaklak tayo. Maging mabuting... Sister Marivic, kung tumatawa. Totoo yan, sa Batangas, sabihin ganyan eh. Yung matandang damo, masamang damo, matagal mamatay, hindi. Pinapatay, talagang hinihintay ng Diyos mamatayan. Because, alam mo ang matutuwid, Sister Alice, yan ang pinapahaba ng Diyos ang buhay. Amen. Palakpakan natin ng Lord, mga kapatid. Huwag tayo mamamatay ka agad. 45, batang-bata ka pa, Sister Erlinda. 46, naku. Kalahati ka pa lang. Nasa half court ka pa lang. 46 years pa uli. Kumbaga ngayon, first year ka pa lang. O unang taon mo pa lang. Bakit ko sinasabi yan? Wala kasing saysay ang ganda ng buhay, Sister Arlene, na madali kang namatay. Oo nga, magandang buhay, tapos namatay ka maaga. Hindi mo na-enjoy. Pero ang sabi ng Lord, Brother Ben, I will grow old until the gray hair. Yung gray hair, glory ng Lord. Yung pagtanda mo, may dala kang tungkod, nakikita mo mga apo mo sa tuhod, apo sa alak-alakan, apo sa ingrown. Kapatid, lahat yan. Amen ba mga kapatid? Ang sarap yan eh kasi, yung sa UK ganyan, mga 85, 90 years old, meron silang Zimmer frame, naglalakad pa sa park. Si Lola, ang tanda na, my God. 85 years old, 90 years old, may tulak-tulak na kung ano-ano, paupo-upo na sa isang, pag napagod, uupo sa pader, lalakad na naman siya. Yun ang pinakamasarap. Yung pagtanda mo, na ikaw ay lubos ng iyong katandaan, na hindi agad tayo namatay, hindi agad tayo hayaan ng Diyos na mamatay. Bakit? Sumusunod tayo sa kautusan ng Panginoon. Sumusunod tayo sa batas ng Diyos. At pag sumunod ka sa batas ng Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na mamatay ka. Hahaba ang buhay mo. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid, yung mga mahaba ang buhay dyan. Amen ba? Kaya ba may mga COVID na yan? Huwag kayo matatakot sa COVID. Kahit magka-COVID kayo, makaka-recover kayo. Tama yung kahapon nanonood ako ng balita kahapon eh. Alam mo, binabalita ng mga mainstream ng mga media, yung mga tinamaan ng COVID sa Pilipinas, 1 million. Sabi ng reporter na itong mga mainstream na itong mga media na ito, hindi na ako mag-mention ng mga station, ang laging sinasabi, yung tinamaan ng COVID. Sabi nitong report nito, pero hindi sinasabi itong mga reporter na ito, yung mga naka-recover, yung tinamaan ng COVID daw, 1 million. Pero tingnan mo yung ibang report na, pero ilan naka-recover? 1 million. Therefore, wala mo na sabihin yung tinamaan. Ang sabihin mo yung naka-recover. Hindi sinasabi yung naka-recover. Ang ipinagigiitan yung tinamaan. Tinamaan nga yun pero naka-recover naman. Bigyan mo naman ng lakas ang taong bayan na
Hindi naman lahat ng tinamaan namatay. May mga namamatay nga, totoo naman yun. Pero marami din namang nakarecover. Kaya kahit tamaan tayo ng COVID o kung ano man, ayaw man natin yun, pero dumating man yun, pero sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, natatandaan mo. Kaya ito maganda sinabi ni Brother Caleb, mga kapatid. Ang sabi ni Brother Caleb, mga kapatid, sandali. Mga kapatid, 2 oras na lang. Sandali na lang mga kapatid. Makinig lang kayo mga kapatid. Sandali lang. Sabado naman ngayon. Alam mo sabi ni Brother Caleb, magandang sabi niya kailangan din mga kapatid, meron tayong boldness. You know, sabi ko mga kapatid, huwag kayong mahiya. Kaya pagdating sa court, hindi ako nahiya sa mga judge. Sabi ng mga barrister, sa mga kaabogado ng Panila, do you know that judge is very terror. I don't care. I'm here to pay for my, to my client paid me to fight. Even the judge is terror, but my God is a better God. He's a judge of all judges. Amen? Huwag kayong matakot mga kapatid. Kailangan may fighting spirit tayo mga kapatid. Kailangan lumalaban, may lakas ng loob. Panginoon, bagamat may mga ganitong problema, pero Panginoon, lalaban ako sa buhay. Okay? You see, Sister Alice, you need courage to succeed. Success is not for the faint-hearted. Si Caleb, matapang to Sabi ni Brother Caleb, but I wholly follow the Lord my God. Sinunod ko ang utos ng Diyos Ipinaglaban niya, Sister Maribik. He was the only one who had the good report, a report of faith, believing that God had given Israel the land that would enable them to conquer it. Ipinamata ulit ni Brother Caleb kay Joshua na, Joshua ha, ito ang sinabi ko talagang from 45 years ago. Bro mo, 45 years ago, Sister Juliet, may maganda siyang report. Maganda ang report niya. Pero doon sa 12 na yon, Sister Juliet, 10 ang negative. Ano nangyari? Na-outnumber sila di ba ga? Kaya kahit si Joshua, magandang report niya, pero siya din, Sister Alin, naglakad din siya ng 40 years. Hindi porke magandang report niya, accepted siya doon sa paglalakad. Hindi. Sumama siya doon Pero ang naging puhunan doon, Sister Alin, ng Panginoon ni Brother Caleb. Bagamat, yes, kasama pa rin ako nitong paglalakad ng mga negative na ito, pero nanatili ang katapatan ni Brother Caleb until the end. Sa kanyang katandaan, nagsuffer man ako ng 45 years of walking, but I remain faithful to the call. Kaya pagdating niya doon kay Joshua, Lord, give me the same mountain. Hindi siya nanghingi ng mga maliliit na mga bundok lang. Sister Alice. 85 na siya because you see, Sister Cecil, when you are obedient to God, mataas ang pag-asa mo Hindi ka mahina ang loob because sinunod mo ang Diyos. At pag sumunod tayo sa Diyos, yes, hindi tayo exempted sa mga negativities, hindi tayo exempted sa mga problema. But you see, what separates the obedient and the disobedient is the confidence, Sister Maribik, na hindi ka pababayaan ng Diyos. Na sa lahat ng laban mo, yes, I may suffer. Yes, I may walk 45 years. Yes, I may be with these disobedient people. But God will separate you, will sanctify you, and God will fulfill the promise that you will enter the promised land. Palakpakan natin. Mga kapatid, I'm preaching na mga kapatid. Ito pang tomorrow pa to mga kapatid Pero sinasabi ko mga kapatid, yun ang kaibahan ni Brother Caleb. Hindi siya nanghingi ng mga maliliit na mga bundok. Yung pinuntahan niyang bundok, Sister Arlene, is the same mountain, not just the valley, kasi yung valley, maliliit na bundok yan Pero ang sabi ni Brother Caleb, give me the same mountain will the 3 Anakites, yung Anakites, yung mga anak ni Anak, yung mga giants, yun ang pinatay ni Brother Caleb. Hindi niya in-exempt ang sarili niya na matanda na ako, dito na lang ako. No. He was not old. Ang sabi niya mga kapatid sa Joshua 14:10 records that although he was 85 years old, he was still eager to drive out the giants. What about you mga kapatid? Are you still eager? Dapat mga kapatid, may eagerness tayo Mahalaga sa isang tao yung may eagerness, yung excited ka sa buhay. Amen ba? Kaya pag tinanong kayo ni Pastor, kumusta na kayo? Naku, unahan dapat tayo. Magsisimula ako mga kapatid. Kumusta na kayo mga kapatid? Amen. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Ganyan ang mga, ganyan. Hindi yung pagka tinanong, eto yung mayaman, parang nakaganon pa, may nakaganyan pa parang,
Ano ba, yumayaman ka ba talaga? O may sakit ang ulo mo? O talagang tinatamad ka? Dapat eager. Itong si Brother Caleb, eager pa siya eh. 85 na. Ay, ika-ika na. Pero, my God. Ibigay mo sa akin yung same ante na nandun lahat ang mga higante. Amen. The 10 faithless spies. You see mga kapatid, yung mga 10 faithless spies, yung 10 na report na negative report, what they have seen, Sister Maribik, is the bigness of the problem. They forgot the bigness of God. You see, Sister Maribik, when you see the bigness of your problem, the enemy will use that problem to defeat you. Gagamitin ng Diablo yun eh. Talo ka na kaagad. Kasi nakita mo yung kalakihan ng kalaban eh. Pero Joshua and Caleb, sabi ni Joshua, yes, maliliit tayo, but this God that promised us will deliver us against these giants. Kayang-kaya natin sila. They saw the bigness of the problem, but they have seen much bigger the bigness of God. Ganon tayo mga kapatid. Pag may mga problema tayo, yes, makita mo yung problema. Pero lagi mong alalahan ng kalakihan ng Diyos. At pag nagkaroon ka ng mas malaking pananampalataya doon sa problema mo, your faith should be bigger than your fear. When it happens to you, mga kapatid, chicken feed lang ang mga problema. Yun ang trademark ng mga champions. Hindi sila natatakot sa mga problema, Brother Matt. Yes, the problem is there, so what? Bring it on. Ganyan. Si David hindi siya natakot sa problema eh. David could have be so scared na mas malaki sa kanya ang kalaban niya. Pinaalalahanan pa siya ni Haring Saul. Oy, David ha? Yang si Goliath. Bata pa yan, mandirigma na yan. Anong meron pa? You see, sometimes people will remind you of your weaknesses. But when David faced Goliath, Sister Cecil, he said, I'm not coming against you as me, but I'm coming against you in the name of the Lord God of the Israelites. Dala-dala niya yung banner ng Jehovah eh. Ng Jehovah Nisi. Hindi siya lumaban. Dala-dala niya yung pangako ng Panginoon. Ganon din kayo mga kapatid. I want you to challenge life. Not because of who you are, but challenge life. Fight until you win. Bringing the banner and mentioning the name of God. Maganda ito mga kapatid. Konti na lang mga kapatid. I'm just looking at the topic mga kapatid. Inulit talaga ito mga kapatid, inulit ni Caleb. When Caleb says, I wholly followed the Lord my God. He is not proud. He's not being proud. Mahirap din yung maging mayabang. But he is just quoting what Moses had said to him. Inulit lang ni Brother Caleb mga kapatid, yung sinabi ni Moses sa kanya. At sinasabi niya, sinunod ko ang utos ng Panginoon eh. Holy. Sabihin, buo. Whole. Ang pagsunod niya sa Panginoon. Kaya itong mamanahin ko na to, dapat may bigay ito talaga sa akin. You see mga kapatid, importante rin sa atin mga kapatid na tayo ay bold sa pagdideclare, sa pagkakaroon ng proclamation sa buhay. Kailang matapang ang approach sa buhay. Hindi pwedeng takot, hindi laging parang laging nangangamba. Fight! You have to make that declaration boldness, Panginoon. Alam mo yung prayer ni Hezekiah, mababasa natin yan sa book sa Bible, sa Old Testament, yung Hezekiah, Sister Risa. Si Hezekiah is a king of Judah. Binigyan na siya ng taning ng isang propeta, mamamatay ka na in 15 days. Pero si Hezekiah nanalangin siya sa Lord, Lord! Ano ka ba naman, Panginoon? Panginoon, my God! Ang dami ko nang ginawa, Panginoon talaga, my God. Sumunod ako sa iyo, Panginoon, itong ginawa ko. Alam mo, lumaring ng Diyos, Sister Maribik, lumaring ng Panginoon yun. Nagbagong isip ng Diyos. Binigyan pa siya ng mahabang panahon. Binigyan siya ng 15 years. 15 days, binigyan pa ng Panginoon siya ng 15 years. You can change the mind of God when you remind Him of what obedience you have done. Yung obedience, kayang baguhin ng Panginoon lahat yan. You see, mga kapatid, ang tao minsan mahina ang kalooban.
You have to be bold, mga kapatid. You have to have that boldness. Kailangan we should imitate Caleb's boldness in asking for what God promised him. Kailangan matapang din tayo. Kaya pag binasa mo, Sister Maribik, yung The Prodigal Son, yun ang problema, di ba? Yung panganay, tatnan mo, Sister Alin, sabi ng panganay, Dad, grabe naman, oh. Tagal-tagal na natin magkasama, ni isang payat na kambing, hindi mo ako nabigyan. Pero yung kapatid ko na yan, nilustay lahat niya ng pera. Inubos niya lahat ng pera mo, tapos dumating, gusgusin pa, ipinagpiesta mo pa, pinagpatay mo pa ng mga matatabang tupa. My God, you're getting to my nerves. Yun ang sabi ni nung panganay, di ba? Oh. Pero nang sabi mali din yung panganay, Sister Maribik eh. Sister Risa, alam mo bakit? Hindi naman siya humingi sa tatay niya eh. Di ba? Siguro kung humingi siya sa tatay niya, Dad, may kaibigan akong darating, pwede ba makapagpatay ng isang tupa man lang? Eh, mayaman naman yung tatay niya, bakit naman di siya pagbibigyan? But because of his lack of boldness, hindi siya humingi sa Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Ang sino mong humingi ay tumatanggap. Pag binasa mo ang Book of James, Sister Alice, sabi ng Panginoon, those whose prayer is weak, may mga prayer pala na weak. Yung prayer na weak, yung hindi talaga, yung panalangin na pwedeng hindi, pwedeng oo. Kailangan matapang. Kailangan meron kang boldness sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo naman ito sa akin. Panginoon, pagpalain mo naman ako. Panginoon, pagpalain mo ang aking mga anak. Panginoon, pagalingin mo naman ako. You have to make that bold prayer. Boldness. Kailangan bold, matapang. Nasasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ipinangako mo ito sa akin. Ipinadala mo pa man din ako dito sa London. Kailangan pag uwi ko talaga, kailangan bayong talaga ang daladala ko. Hindi yung loan dito, loan doon. Amen ba mga kapatid? Kailangan magkaroon tayo ng ganung pananampalataya like Caleb. Mga kapatid, konti na lang. I'm just going to finish this. What's fascinating in this last verse, mga kapatid, is Caleb repeats the praise twice. It is a great and important thing to wholly follow the Lord. Dalawang beses niyang inulit, Sister Arlene. Yung holy. Panginoon, sumunod ako talaga ng buong puso sa'yo. Inulit-uli niya. Maganda yung repetition. Kaya pa nagpunta ka ng Heathrow, sumakay ka sa Paddington, Sister Edna. Pag sumakay ka ng Heathrow, ng train from Paddington to Heathrow, makikita mo yung, pag sumakay ka ng express train, Sister Maribik, makikita mo yung advertising, pare-pareho yung dug 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 dug. Alam mo yung logic, Sister Cecil? Repetition. Kasi ang bilis ng takbo ng train eh. Kung isang beses mo lang siya makita, hindi mo matatandaan yung advert. Pero yung advertising, dug 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 dug, siguro mga 50 meters ang layo nun, inuulit yun, siguro 100 times. Sa bilis ng takbo ng train, pare-pareho yung advert. Hindi iniba ng advertising company. The logic is the repetition. You have to remind God. God doesn't forget it. But God wants you to say to Him the manifestation of your faith. Bartimaeus. Jesus could have assumed that Bartimaeus needed to see because he was blind. But Jesus asked him personally, what do you want me to do to you? And God is asking the same question. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. But it could be that God is waiting for us to tell Him what we want in our lives. Just like Caleb. Inulit niya ng 2 beses. Hindi isa lang. At matapang, bold. Panginoon, my God, ikinaya ko ng buhay ko rito. Anong sabi ni Jesus, Sister Erlinda? Sino mang sumunod sa akin, nag-iwan ng mga bahay, ng mga bagay sa buhay nila. Iniwanan yon, alang-alang sa aking pangalan. Ano sabi Brother Matang Panginoon? Walang salang sila ibibigyan ko ng maka-100 ibayo. Wala kang gagawin sa Panginoon na iniwan mo, nagsakripisyo ka, na hindi gagantihan ng Panginoon, hindi papayag ang Diyos na. Lahat ng ginagawa mo para sa kanyang mga alagad, para sa kaharian ng Panginoon. Kaya nga sabi ka, Sister Arlene, di ba? Magbigay ka lang ng isang basong tubig sa mga alagad. Ay, may malaki ng ano yan, maraming, sabi ng Panginoon, hindi pwede, may utang ako sa'yo. Bigyan mo lamang, magbigay ka lamang ng isang basong tubig.
Kasi nung unang panahon, mahalaga ang tubig. Sa aking mga alagad, bibigyan kita ng ganti, magkaka-reward ka. Eh kung yung pastor mo, ililibre mo pa, Sister Arlene, lalagyan mo pa ng konting coke. Amen ba, Sister Cecil? Lalagyan mo pa ng lalagyan mo pa ng konting puto. Amen? At huwag mong kakalimutan yung niyog. Eh di pagpapalain ka ng Panginoon, wala kang gagawin sa Diyos na hindi ka bibigyan ng ganti. Kaya itong buhay ni Brother Caleb, ang gandang example nito. Tamang-tama sa kanya. Judah is the first tribe to receive its allotment. Inuna siya ng Diyos. Sister Juliet, inuna siya ng Panginoon. Sister Elaine. Si Judah, siya ang kauna-unahang nakareceive ng allotment on the west side of Jordan. And Caleb was the first to receive his inheritance because of his total commitment, total obedience to God. Yan ang tinuturo namin sa inyo mga kapatid. Sumunod lang kayo sa Diyos. Huwag masyadong may mga iba kasi para mala Simon Cowell, mala debate, mala ganito, bakit? Kasi mga kapatid, minsan mahirap makipagdebate sa mga engot. Yung mga walang alam, mahirap makipagdebate dyan. Kaya minsan, Pastor, ano sinasabi mo? Naku, kapatid, kasi pag in-explain ko pa sa'yo, hindi mo rin naman maunawaan. Ito yung mga high-level intelligence lang. Huwag mo na itanong, kasi sumunod ka na lang. Kasi kaya minsan, di ba, minsan may kakausapin ka na ayaw mo na ipaliwanag. Sige na, kung ano sinasabi mo, yan lang ang tama. Because sometimes, wala tayong panahon. Amen ba? Pero sinasabi ng Panginoon mga kapatid, sumunod lang tayo sa Diyos, sumunod na lang tayo sa utos, sumunod na lang. Kasi pag sumunod ka ng sumunod, hindi ka naman pababayaan ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Mahaba pa ito mga kapatid, kaya lang gusto ko na kayong tapusin na magkaroon tayo ng puso like Caleb. Amen? What if lahat ng mga tao noon sa Israel ay kagaya ni Caleb? Kaya itong tanong ni Brother Matt noon bakit itong mga Israelita na ito, Diyos na nga nagsasabi, matigas pa rin ang ulo. Hindi nga natin alam Ang mga Pilipino na lang, Brother Matt, pupunta ka ng Pilipinas. Bawal magtapon ng basura dito. Magtatapon pa rin. May multang 5,000. Magtatapon pa rin. Kahapon, nakalagay, sabi ni President Duterte, lahat ng walang mask, arestuhin nyo, ikulong. My God. Yung mga barangay tanod, yung mga barangay captain, in-interview. Ba't hindi wala kayong mask? Di ba pinapahuli ni President Duterte? Sabi niya, hindi naman tama yun kasi ganito, hindi kami makahinga. Lumalabag ka sa batas, huhulihin ka. Mas marunong pa kayo sa presidente. Ano ba kayo? Kapitan lang naman kayo. Magpasunod kayo ng tama. Sumunod sa batas. Kasi lahat ng tao sa Pilipinas, Sister Arlene, nagpapa-inject para mawala ang COVID. Kung sino pa yung mga mahihirap, kung sino pa yung mga walang pinag-aralan, ang hirap ispelingin. Ang hirap turuan yan. Kaya ang kailangan sa tao kapatid ay karunungan. May mga tao pa rin, may mga Pilipino, hindi naman totoo yung COVID na yan. May interview kahapon. Sister Risa, hindi raw totoo ang COVID. Ay ano pala itong nangyayari sa India? Ano to, joke? Ano to? Show lang? Yung mga namamatay ng mga doktor, show lang? Hindi totoo yan. Ano ho bang natapos nyo? Nagtitinda ako ng balot. Magtitinda ka lang ng balot kung makapagsabi ka na walang hindi totoong COVID, parang medical expert ka. Mahirap turuan ang mga tanga. Kaya Panginoon, itinuturo ng Panginoon lagi ang karunungan. Isakwit mo sa liig mo ang karunungan. Dahil ang karunungan ang magbibigay sa iyo ng kayamanan. Like Solomon. Solomon did not ask for money. Sabi ni Solomon, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan na mapangunahan ko mga Israelita. And after he received the full wisdom from God, he was considered the richest man ever lived. Pag meron kang karunungan, hindi ka maloloko. Hindi ka tanga. Hindi ka madedenggoy. Maraming mayayaman pero naging naloko kasi walang karunungan. Kaya dapat hihingin mong kapatid, yung karunungan na yung Sister Arlene, nagmumula yun sa pagsunod sa Diyos. Kaya tama sabi ng Panginoon Tama sabi ni Bishop, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And wisdom is the key to success. Amen mga kapatid? So much for that. Mahaba pa ito pero palakpakan natin ang Lord mga kapatid. Salamat sa inyong pakikinig.